buhay ni kaparmas ngayon mga kaparmas. Ay, punta tayo sa bukid mga kaparmas. Dito tayo sa bukid ngayon. Kasi wala tayong iskarte dun sa dagat kasi mahina ang dawi dun sa dagat mga kaparmas. So akyat yung bundok mga kaparmas. Dahil isitahin natin yung ating tanim na mais mga kaparmas. Tahan natin doon kung anong nangyari sa ating mais mga kaparmas. So dito muna tayo sa tawag sa amin mga kaparmas na birahan sa baka. So ginagawa yung fiber mga kaparmas. So yan mga kaparmas, tinatakip pa ng tawag namin hinamis yung puwis ng fiber mga kaparmas. Ganyan no. Yan. Relax muna tayo mga kaparmas. Hindi pa tayo nakarating dun sa ating pasunan mga kaparmas. Malayo pa. Kasi dito banda hindi na nandun pa yung aming mga motor. Nandun pa sa aming tinatrabahoan mga kaparmas. So dito muna relax muna tayo mga kaparmas. Ayan. Dala-dala natin yung ating basket o bukag para hindi gaano mahirap yung kung mayroon tayong dadalhin ng mga produkto mga kaparmas. Kung anong madala natin. So pwede tayo ng taro mga kaparmas. No? Mayroon taro pwede tayo magdala. Or karlang mga kaparmas. Gabi or karlang. Taro. So yun. Pwede tayo magdala ng ganyan. Saging mga kaparmas. Latundan ng saging. Pwede tayo magdala. Okay, so yun lang mga kaparmas. Maya update ko kayo mamaya sa ating mais doon mga kaparmas. Puntahan natin yung ating mais kung ano na nangyari. So kung may damo-damuhan natin mga kaparmas. Mahigit na isang linggo hindi tayo nag-aakyat mga kaparmas. Mula nung doon tayo nakatutok sa dagat mga kaparmas. Sa season sa isda. Doon tayo sa dagat. Namumuhay sa dagat para makapaglibre tayo ng ulam mga kaparmas. Okay, sundan mamaya mga kaparmas. Update ko kayo doon sa aking tanim na mais mga kaparmas. Yan. Wala tayong kasama mga kaparmas ngayon. Nag-isa tayo. Malayo pa yung pupuntahan natin mga kaparmas. Kung napansin nyo yung last na bundok mga kaparmas, doon tayong puntahan natin. Layo pa. Doon yung taniman natin ng abaka mga kaparmas. Andun yung abaka natin saka yung pinagtaniman natin ng mais mga kaparmas. So mula dito mga kaparmas pupunta doon na halos kung mahina ka maglakad mga kaparmas halos 1 oras pa. Pero kung medyo mabilis-bilis mga kaparmas 30 minutes pwede na makakarating doon mga kaparmas pag wala tayong mabigat na andala mga kaparmas. Ang last na bundok mga kaparmas na mayroong mga niyog, mapansin nyo may mga niyog. Yan. Palapit natin yung may mga niyog. Diyan tayo pupunta mga kaparmas. Dito na tayo sa ating kubo mga kaparmas. Tingnan natin yung mais natin ngayon mga kaparmas. Ayan, nakabihis na tayo mga kaparmas. Sobrang basa sa pawis mga kaparmas yung t-shirt natin yan hangir na. Dahil mahigit 1 linggo mga kaparmas hindi tayo nakaakyat dito dahil sa sobrang init. Para nawala tayo ng pag-asa sa ating mais at saka sibuyas mga kaparmas sa budok. So tingnan natin ngayon mga kaparmas para makita natin kung anong nangyayari mga kaparmas. So wala nga ang ulan, hindi natin yung kuan at tanim natin dito mga kaparmas. Ang tubig man ang pag-usapan mga kaparmas, sobrang layo. Minsan nga yung pang-inom natin at saka yung pangluto natin dito nagdadala na lang tayo ng tubig mula dun sa baba. Kahit mabigat mga kaparmas, siyempre wala tayong magamit na tubig mga kaparmas. Minsan nagdadala tayo. Anong unang akit ko dito mga kaparmas, mayroon akong dalang tubig. So ngayon hindi ako muna nagdala. Kasi tumatama, pwede pa gamitin yung dala ko nung una. Okay, so punta natin ang ating mais mga kaparmas. Yan mga kaparmas. Dito na tayo sa ating mais mga kaparmas.
nakakahinayang mga kapurmas. Natamaan ng piste yung ating mais mga kapurmas. Iwan ko lang kung makarecover pa ito mga kapurmas. Ipakita ko sa inyo, no? Grabe, mga uod mga kapurmas ang umatake, ano? Ayan. So grabe ang tumira mga kapurmas, daming uod mga kapurmas. Iwan ko lang kung makarecover ito mga kapurmas bundok. Sana makarecover mga kapurmas, dahil yung seedling natin dito binigay lang ito mga kapurmas bundok. Grabe yan mga kapurmas. Ayan ang nangyari mga kapurmas. Ayan banda mga kapurmas. Walang laman. Nung una hindi lumalabas mga kapurmas bundok. Pinunaan natin yan, nilagyan natin ulit, natamaan ng piste mga kapurmas. Yung maliliit parang nagsabay dun sa malalaki mga kapurmas. Halos lahat mga kapurmas mayroong mga uod. Ayan, medyo hilipis pero mayroon pa rin. So ginawa ko mga kapurmas bundok, pinipisil ko mga kapurmas, napatay ko yung uod. Ito, maya kapurmas ipakita ko sa inyo yung uod. Pinipisil ko, pinapatay ko yung uod sa loob. Ayan. Kapurmas, grabe kasayang mga kapurmas. Parang titingnan pero kung lapitan mo mga kapurmas, kinain ng mga uod talaga. Halos lahat, walang mga kapurmas, lahat sila ubos lahat yung tanim natin na mais. Nag-iba ng kulay. Yan may mga uod ko dyan na nakukuha mga kapurmas kanina. Pinapatay ko. So alangan bibili tayo ng pangpatay ng uod mga kapurmas, kasi ilan lang to mga kapurmas yung tanim natin. Hindi naman ito marami. Para lang na tayo maka pakain ng manok natin mga kapurmas. Pero wala natake. Ipakita ko sa inyo mga kapurmas yung uod dito banda. Hindi ko pa na pinisil ito banda, lahat na pinipisil ko mga kapurmas. Pinapatay ko dyan sa para mawala yung uod. Ito mga kapurmas, pisil ko na yan tato. Nakita ang uod yan sila na siguro. Lahat ng sila pinipisil. Halos lahat ng mga kapurmas pinipisil ko. Natin yung uod. Pakita ka na uod. Yan ka na. Ayan ang mga kapurmas. Napansin nyo yung puti mga kapurmas. May puti yan uod yan mga kapurmas. Yan mga kapurmas. Yan ang umatake mga kapurmas sa bundok. Uod. Pag pinipisil mga kapurmas, namatay na siya siguro. Iwan ko lang kung walang babalik mga kapurmas. Hindi natin alam. Mayroon pang iba mga kapurmas. Nahuhulog na yan. Dito lang muna mga kapurmas bundok.
maraming salamat atin lahat.